Eternal life o salvation, ayon kay John the Baptist. Tara, samahan niyo akong pag-aralan ito. Basahin natin itong Matthew 3 verses 2 to 3. Patungkol ito kay John the Baptist. And saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken by the prophet Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his path straight. So, dalawang manonotice natin dito. Yung repent, for the kingdom of heaven is at hand. Now, in-underline ko yung word na repent kasi parating nami-mislead or hindi tama yung definition na alam natin usually. Hindi ito turning away from sin, kundi ito ay simple lang na change of mind. Sabi dito sa Greek na word is metanoeo. Yun kasi yung original language na ginamit. Ang meta means change, noeo means mind, kaya change one's mind. So kung papalitan natin yung repent sa change one's mind, madali lang siya, di ba? Change one's mind for the kingdom of heaven is at hand. Sa Tagalog, baguhin niyo ang isip niyo kasi abot kamay na ang kaharian ng langit. Kung gusto niyong malaman pa ng mas extensive itong repent na word, gumawa po ako ng 3 parts ng video na ito. Repent. Ano nga ba ang ibig sabihin nito sa Bible? So yung second na makikita natin dito is yung sabi na, Prepare the way of the Lord, make His path straight. Ibig sabihin, si John the Baptist is sinugo siya para mag-prepare sa way ni Lord. Ngayon, in-underline ko yung word na Lord kasi capital letter L siya. Ibig sabihin, God. Ayun. So, prepare niya yung way ni God. Which is alam natin, si Jesus Christ, yung kanilang Messiah. Dito naman sa Mark 1, verses 14 to 15, si Jesus Christ ang nagsasalita. And same sila ng message ni John the Baptist. Basahin natin. Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So, makikita natin dito na yung gospel of kingdom of God, di ba? Yung pre-preach ni Lord Jesus Christ. Pag sinasabi nating kingdom, that means kaharian. So, kung may isang kaharian, dapat merong isang hari, which is si Lord Jesus Christ. Yun yung good news or gospel. Kaya sabi niya, repent, di ba? Yung word na repent is change of mind. Baguhin nyo ang inyong pag-iisip and believe in the gospel, which is yung good news ng kingdom of God, na darating na yung hari nyo, which is yung Kristo nyo. At ako yun. Di ba? Kasi si Lord Jesus Christ ang nagsasalita. Dito naman sa John chapter 3, si John the Baptist ang nagsasalita. Simulan natin sa verse 28. You yourselves bear me witness that I said I am not the Christ, but I have been sent before him. He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. He must increase, but I must decrease. So sabi ni John the Baptist dito na, hindi ako yung Kristo, hindi ako yung Messiah na hinahanap nyo. Pero sinugo ako before Him. Kaya nga sabi niya dito, He must increase, but I must decrease. Dapat siya ang maitaas at ako ay ibaba. Kasi sinugo lang ako. Continuing, He who comes from above is above all. He who is of the earth is earthly and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all. And what he has seen and heard, that he testifies, and no one receives his testimony. He who has received his testimony has certified that God is true. Diba? Sabi rito, He who comes from heaven is above all. Alam natin na si Lord is God siya. And galing siya sa heaven. Okay, sa verse 34 naman, For he whom God has sent speaks of the word of God, for God does not give the Spirit by measure. Makikita natin yung Trinity dito kasi si God the Father, sinend niya si Lord Jesus Christ, God the Son, at binigay ni God the Father yung Spirit, which is capital letter S yan, Holy Spirit, kay
God the Son, which is the Lord Jesus Christ, na walang measure. The Father loves the Son and has given all things into His hand. He who believes the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. So sinasabi rito ni John the Baptist, para magkaroon ng everlasting life is to believe kay Lord Jesus Christ. Sabi niya rito na pag hindi ka naniwala kay Lord Jesus Christ na nampalataya sa Kanya, wala kang life. At yung ubod na galit ni God ay nasa iyo. Ngayon, dito sa John chapter 3, same chapter, si Lord Jesus Christ ay nagsasalita dito sa first part. Jesus answered and said to him, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Sa verse 5 naman, Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God." Sinasabi lang rito na pag hindi ka na born again or born of the Spirit or born of God, hindi mo makikita or hindi ka makakapasok sa kingdom ni God. So paano ba makakapasok sa kingdom ni God? In-answer ito sa verses 16 and 18. Basahin natin. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God." Kita niyo ba? Na isa lang ang condition para ikaw ay magkaroon ng everlasting life. Believe kay Lord Jesus Christ at may everlasting life ka. At hindi ka makokondem pag naniwala ka or nag-trust ka, nagkaroon ka ng faith kay Lord Jesus Christ. Pero pag hindi ka nanampalataya, condemn ka already. So in conclusion, John the Baptist and the Lord Jesus Christ teaches the same gospel. The same lang yung good news na tinuturo ni John the Baptist at ni Lord Jesus Christ. Na kung sino ang mag-trust, magkaroon ng faith, or believe in the Lord Jesus Christ has everlasting life. I hope naintindihan niyo po itong simple at short nating Bible study. Sa muli po, God bless us all always.